So yan guys, I will eat this one. Ayan, this is leftover food from yesterday. It was meat and I make this salad for my husband. And I bought this today. This is the beer, the black beer that I bought at work sa trabaho ko. So also I bought this one. Yan. This is the beer I like so much, guys. So hindi na ako umiinom ng chuhay kasi it's make me crazy. So also I make the chicken. Ayan siya guys, yung chicken. Tapos fries. So ano na lang siya, 26 minutes na lang siya. And then it's all done. So ayan guys, tingnan nyo yung kitchen namin. Ayan, walang tao. Iisa lang meron doon. Doon yung asawa ko. So I think it's lucky day today kasi walang tao dito sa kitchen. Kasi ang mga tao siguro ay nasa labas. Kasi nga tapos na yung lockdown dito. So ang mga restaurant, mga shopping mall, yung iba nagbukas na, yung iba hindi naman. Pero some of them, yung mga restaurant, yung mga coffee shop, bukas na. So kaya siguro wala yung mga tao dito. Nakawala na rin yung mga tao dito. Lalo na yung mga nakatira dito guys. Parang mga halos mga bata pa sila. Yung iba mga nag-aaral dito, yung iba naman nagtatrabaho na. Pero yung mga age nila, parang mga bata pa sila, mga nasa 20 lang. Kaya talagang ang hilig ng mga yan is mga lakwatsa after work. So yan guys, umakyat na ako dito sa taas. And katatapos lang ng dinner namin. So yan. So i-continue ko yung aking video today. So today is May 29, 2020 and yeah. Today's video guys is bibigyan ko kayo ng tip paano ba mapapanatiling matatag ang isang relasyon kapag meron kayong karelasyon or kung meron kayong jowa or mga karelasyon na Turkish. So ito is for my opinion lang po, hindi ko sinasabi na ganito talaga ang dapat gawin and base na rin sa experience ko. So, yan ang pag-uusapan natin today, but before that, mag-intro muna ako kasi ilang video na yung wala akong intro. So mag-intro muna tayo. Guys, welcome back. Ilang araw na akong walang vlog. Oh my god. Yan. So, today's video guys, pag-uusapan natin or bibigyan ko kayo ng tip paano nyo mapapanatiling strong yung relationship nyo sa inyong jowa na Turkish na lalaki. So, ito is para sa mga kapwa ko Pilipina na may mga karelasyong Turkish. And sana makatulong ako sa inyo guys. Sana makatulong ako sa inyo mga sisi kung paano nyo mapapanatiling strong yung relationship nyo, lalo na sa mga Turkish na lalaki. Kasi nga, kung alam naman natin na malaki ang differences ng Turkish at saka sa Pilipina na culture. So, ito is para sa aking opinion lang guys, and also sa aking experience, at ito yun din yung ina-apply namin sa relasyon namin na mag-asawa. Kaya no more away kami, no more a lot of argument. No more argument kami. And thanks God kasi nga 4 years na kami together and sa 4 years na yun wala naman kaming pinag-aawayan na very strong talaga. So yan, i-share ko sa inyo yan guys para makatulong din ako sa mga bago pa lang na magkaka jowa or mga may jowa na dyan para i-apply nyo din to and sana makatulong talaga ako. Una pa lang is yung magjowa pa lang kayo, sabihin nyo yung mga like and dislike nyo. Sabihin nyo na yung, i-explain nyo na yung sa ating culture sa kanila. Kasi medyo mahirap explain o mahirap ipaliwanag. Kasi different yun sa culture nila. For example, yung culture natin, tayo is matulungin tayo sa mga kapamilya natin. Kung mayroon tayong nanay at tatay, talagang kailangan nating suportahan sila. Which is kabaligtaran yun sa
culture ng Turkish. Kasi kapag ang Turkish may trabaho na sila, hindi na nila obligasyon na tulungan pa nila yung kapatid nila, yung magulang nila. So, yun yung differences sa ating culture at sa culture ng Turkish. Dapat sa umpisa pa lang na magjowa pa lang kayo, sabihin nyo na yung culture natin na ganito kasi kailangan ko magtrabaho, kailangan kong ano yung mga ano. So, okay lang ba sa'yo? Asawa na tayo na kahit papaano tulungan ko sila kasi ito yung culture na kinalakihan namin. And hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kailangan ko magtrabaho kung hindi mo mabibigay yung kailangan kong magtrabaho kung gusto niyo talaga magtrabaho, kung kailangan ko magtrabaho para suportahan ko yung parents ko, and ayoko namang hingin sa'yo kasi alam ko na iba yung kultura nyo. Kasi kailangan nyo ng communication sa bawat isa, kailangan nyo ng maging open kayo sa bawat isa, and siyempre, kapag sinabi niyo yung about sa ating culture, sabihin din niya yung culture nila. So, makikita niyo lang yung differences. So, at least, dun pa lang, magjowa pa lang kayo. Alam niyo na sa bawat isa kung ano yung meron sila at meron tayo. So, at least, pag nagsama na kayo, pag mag-asawa na kayo, hindi na mangangapa si lalaki sa ating kultura. Kasi yan yung nangyayari, minsan nagiging problema. Kasi nga, dun pa lang sa magjowa tayo, hindi pa natin na-i-apply yung ganun, hindi natin na-explain mabuti sa kanila yung kultura natin. Kaya ron nagkakaroon ng problema. For my situation naman, wala naman akong parents, wala naman akong mga kapatid na binibigyan ng suporta. Minsan, nagbibigay ako sa mga kapatid ko, pero hindi yun lagi. Kumbaga, minsan lang, pagka may occasion lang. O kaya naman, kapag uuwi ng Pilipinas, may mga dala akong pasalubong. So, yun pa lang guys, in-apply ko na yun, magjowa pa lang kami ng asawa ko. Sinabi ko na ganito kami mga Pilipino, kapag uuwi kami, may kailangan magdala kami ng mga gift. Doon sa mga kapatid ko lang naman guys ako nagbibigay. And then siguro yung mga close friend ko lang, ganon. So, at least doon pa lang alam niya na yun. Pag uuwi ako ng Pilipinas, kapag namimili ako, so okay lang sa kanya kasi nga alam niya na ganun ang kultura natin. Pangalawa is, sabihin niyo na yung no jealous. So kapag in-apply niyo yung no jealous sa bawat isa, I'm sure talaga guys, mapapatagal niyo yung relasyon niyo kasi may iwasan yung away sa inyong relasyon. Yun yung ina-apply namin ngayon, no jealous. Hindi siya nagsiselos kasi nga alam niya at tiwala siya. So, yun yung importante, may tiwala at yung no jealous. And kasi nga, kapag nagselos ka na, so ibig sabihin nun, kawalan ng tiwala. Kasi yung tiwala ang pinaka-importante sa isang relasyon. So, kapag nagtiwala kayo sa bawat isa, magiging strong talaga yung relasyon nyo. Kasi parehas kayo may tiwala sa isa't isa. Of course, kapag nagbigay tayo ng tiwala sa isang tao, at siya din ganun, dapat hindi natin sisirain yun. Kung magbabago siya, hindi mo na kasalanan yun. Basta wag ka lang magbabago. So, hindi mo na kasalanan yun, kasalanan niya na yun. At least doon pa lang sa umpisa talaga, in-apply nyo na yun, tiwala at saka yung no jealous. So, sa amin naman kasi guys, wala akong nakikitang pwedeng pagsilosan sa kanya. And also, tiwala ako sa kanya. And also, siya tiwala din sa akin. So, yun yung maganda talagang sa isang relasyon. Kapag may tiwala at kahit anong gawin mo dyan, hindi siya nag-iisip ng kahit na ano. So, and pangatlo is honesty. Yan yung pinaka-importante. Dapat maging honest tayo sa kapartner natin. And yun din yung sasabihin natin, of course, sa kapartner natin. And the last one is acceptance. So, ito yung dapat nating tandaan kapag pumasok tayo sa isang relasyon. Walang perpektong relasyon. Walang perpektong tao. May talagang, may isa talaga na hindi magandang side siya or may isa talaga tayong hindi magandang side. So, dapat tanggapin natin. So, hindi naman perfect ang isang tao, guys. Hindi rin perfect ang isang relasyon. Talagang may isang bagay na side na tayo na pangit. So, yun. Kung mayroon yung kapartner nyo na side na pangit, tanggapin nyo yun. Kumbaga, yakapin nyo yung kanyang kapangitan na sides. Kasi guys, wala namang perfecto. Wala namang perfecto. And may kanya-kanya tayong mga pangit na side. Ako, hindi ko sinasabi na perfect ako. May pangit din akong side. And sinasabi ko yun sa asawa ko, ina-explain ko sa kanya. And mayroon din siyang talagang pangit na side. Pero, sabi ko sa kanya, tinanggap ko yung pangit na side mo. Alam ko, inaccept ko yan. Kasi, inaccept kita sa buhay ko, inaccept ko din yung kapangitan ng side mo. So, kung ano yung pangit na side ko, tanggapin mo din ako. Ganun lang yun, acceptance.
Yan lang guys ang may bibigay ko sa inyong tip para mapanatiling strong yung relasyon natin sa karelasyon nating Turkish, o Turkish man yan or ibang lahi man yan or Pilipino man yan. Ito yung pinaka-importante na dapat nating i-apply sa ating relasyon para magtagal ito and para maging strong ito at para magtagal kayo. So, yan lang guys. Thank you so much for watching my video and sana supportahan niyo pa ako sa mga susunod kong video. And good night everyone! Good night everyone! Thank you for watching! Bye!